Hi, isa ka ba sa mga tao na nalo-lonely, nape-pressure sa family, nape-pressure sa future, parang feeling mo wala ng future yung buhay mo, and nagiging hopeless ka na, then iniisip mo na meron pa bang, magkakaroon pa ba ng saysay yung buhay mo? Well, you've come to the right place. Bolol pa si ate. So, yun. So, I am one of a sister in Christ. You can talk to me if you want. Basta, kausapin mo lang ako, ganun. Gusto ko lang i-share dito na, first of all, hindi ka nag-iisa. And maraming tao pa yung nakaka-experience ng ganyan. And kung iniisip mo na porket nagkasala ka ngayon is hindi ka na patatawarin ni Lord, and wala ka ng chance na bumalik sa Kanya. And kung iniisip mo na kung yung kasalanan na yan yung magiging dahilan para maghiwalay kayo ni Lord, is you're wrong, dahil binigay niya na nga yung kaisa-isa niyang anak, si Jesus Christ, na napako sa cross. Yun lang yung gagawin natin is i-accept natin si Lord sa buhay natin as our Lord and Savior. And then, yes, just accept Him as your Lord and Savior. And wag lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa, dahil nandyan si Lord mismo sa'yo. Dahil alam mo yung kasabihan sa mga simbahan sa mga sinasabi sa simbahan na ang church is hindi yung gusali or hindi yung pinupuntahan mo every Sunday. Yun ikaw. Ikaw yung church na yun. Kung nasan yung church na yun, nandun din ang Panginoon. So, lagi mong iisipin na hindi ka nag-iisa, na laging nandyan si Lord para sa'yo. I know, sobrang chaotic ng buhay. Sobrang parang feeling natin, gusto na natin, alam mo yun, mawala agad, na parang wala na lang, and iwanan lahat. But, just keep your faith in God, and huwag kang susuko. And alam naman natin yung purpose natin in life. Kung hindi mo pa alam yung purpose mo in life, o yung mission mo in life, yung number one mission mo lang, kung bakit ka nabuhay sa mundo to, is to serve God as your Lord and Savior. Yun lang, mamuhay ka lang sa Kanya. Mamuhay ka na may kabanalan. Though hindi ko naman sasabing perfecto lahat ng tao na makamuhay talaga ng pagiging banal. Remember na pumunta dito si Lord para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun magpapatuloy na tayo sa pagkakasala. Maging minimal lang tayo. May mga traits kasi tayo as a nature-born sinners na nakakagawa pa rin talaga tayo ng mga kasalanan, ganyan. Pero, as the Lord said na, come to me, di ba? Lumapit ka pa rin sa akin kahit na nagkasala ka. Maghumingi ka ng tawad, ganon. Parang as your father, nagkasala ka sa father mo, and then babalik ka lang din sa kanya, yon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Isipin mo lagi nandyan si Lord sa'yo, hindi ka nag-iisa. And yung iniisip mo na yan na wala ng pag-asa, magkakaroon yan ng pag-asa, okay? Huwag kang mag-alala. And yung sufferings na yan, in the end, magiging worth it din yan. So, just keep your faith in God, and huwag kang mawawala, huwag kang susuko kahit kailan. Kayanin mo. Kung kaya mo ngayon, kakayanin mo pa dapat sa susunod. Ganun lang, laban ka lang, kumapit ka lang, at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Just keep praying, just keep asking the Lord, just keep talking with God, ganun, huwag kang mawawala. Kasi once na mawala yung line mo na yan, yung nag-uugnay sa inyo kay Lord, pwedeng mahulog ka sa, na yun, ba? So, just keep on, yun nga, paulit-ulit kasi nasabi, just keep your faith in God, ganyan, then, yun lang, faith, then, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. And pwede mo kausapin anytime kung may tanong ka or nawawalan ka na pag-asa, gusto mo nang kausap, wala lang, friends, ganyan. Pwede naman ako makipag-friends anytime. So, yan. God bless you, sister. Sana kung down ka ngayon is isipin mo na be positive lang tayo lagi, na yung
problema mo na yun, hayaan mong mamroblema siya sa sarili niya. And isipin mo na lilipas din yan. Yun lang yun. Dadaan lang yan sa buhay mo. Kaya pilitin mong kayanin. Huwag mong susukuan. Yun lang, and God bless you, sister. Sana magandang araw mo ngayon. And yun. God bless ulit. Salamat.